So, alam niyo ba mga kaibigan, no? Ang payo po no ni Duterte sa kanyang anak no na si Sara ay umalis na daw sa politika, no? Kung po pwede lang daw na bilisan, no? Bilisan niya, umalis na siya sa politika. Huwag na siyang sumali sa politika at huwag na siyang mag-ambisyon na tumakbo bilang pangulo, no? So yan po ang payo ni Duterte. So, sa kabila yan mga kaibigan ng mga panawagan na pumunta siya sa Quadcom na sagutin niya mga kaibigan ang mga katanungan. So dito makikita natin anong klaseng ama si Duterte na instead na ang kanyang anak ay payuhan niya na pumunta sa Quadcom, pumunta sa mga hearing para sagutin ang katanungan ng taong bayan at ang katanungan ng mga kongresista at para linisin ang kanyang sarili, no? Para ipaliwanag kung paano niya ginastos yung pera, yung taxes ng taong bayan, kung paano niya ito ginastos. Diba? Pero, instead na gawin niya ng tatay ni Duterte, ang ginawa po ni Duterte ay pinayuhan si Sara na as much as she can, mga kaibigan, umalis na kaagad siya sa politika. So, ang dating nito sa akin mga kababayan, parang, hello? Instead na payuhan mo yung anak mo na pumunta sa hearing, nasagutin yung mga katanungan, at linisin ang kanyang pangalan, pero ang pinayo ng tatay, si Duterte, ay umalis na yung anak niya. At kung po pwede magnegosyo na lang o whatsoever, ano yun? Di ba dapat ang ipayo niya ay sagutin mo yan. Pumunta ka dun. Ay sa bagay, wala naman tayong aasahan na magpapayo siya ng gano'n. Kasi kahit nga siya mismo, hindi siya pumupunta sa patawag ng House of the Representatives. Di ba? At eto, nagyabang-yabang pa nga siya, mga guys. Nagyabang-yabang pa siya. Diversion naman yan ni Maudig's drama ulit. Correct, no? May kadramahan talaga, mga kaibigan. Kasi kung titignan mo, hindi natin papaniwalaan yan. Mamaya i-ano natin, no? Kung bakit hindi tayo maniniwala dyan. Pero eto, mga kaibigan yung payo kasi niya kay Sara na umalis na kaagad, no? Hanggat maaari, as much as early as she can, ay umalis na siya. Para nang sa ganun ay hindi natin alam, baka para makaiwas. Pero mga kaibigan, kahit na umalis siya sa politika, hahabulin pa rin siya. Dahil kailangan niyang sagutin to. Diba? Kailangan niya sagutin ang lahat ng mga paratang sa kanya. Diba? Pero mga kaibigan, sa tingin ko, bakit ganito ang payo ni Duterte? Guys, mukhang alam ko na kung bakit ganito ang payo ni Duterte. Alam niyo ba kung bakit? Kasi, mga kaibigan, bakit nangangamba si Duterte na, alam niyo na, impeachment? Diba? Once, mga kaibigan, na si Sara Duterte ay ma-impeach, mga guys, alam na natin yan, na hindi na siya po pwedeng tumakbo kahit kailan, kahit bilang barangay chairman. Diba? Wala na, hindi na siya pwedeng tumakbo sa kahit anong pwesto, no, katungkulan sa gobyerno, hindi na siya pwedeng tumakbo. So maaring sinasabi to ni Duterte para iiwas nga ang anak niya sa impeachment. Kasi nga naman, kapag umalis na si Sara, halimbawa, nagbitaw na siya sa pagiging vice-presidente, hindi na siya ma-impeach. Diba? Kasi wala na siya sa pwesto. Pero, pwede siyang magpalakas, pwede siyang kumilos underground, diba? Na, paanong underground? Yung bang palihim na kilos na magpapalakas siya, kakausapin niya yung mga mayors, governors, mga barangay chairman, magpapalakas siya sa tao, preparation para nang sa ganon, sa 2028, pagtakbo niya ay manalo siya. Diba? So, nakikita ko ngayon na isang strategy ito ni Duterte para iligtas ang anak niya. Kasi nga mga kaibigan, kapag once na na-impeach si Sara Duterte, ay wala na, tapos na ang kanyang political career. Pero kung aalis siya sa pwesto, magre-resign siya sa pagiging vice-presidente, wala na, hindi na siya mapapa-impeach.
pwede siya makasuhan, pero hindi na yon, wala nang impeachment kasi wala na siya eh. Wala na siya sa pwesto. At kapag hindi siya napa-impeach, meaning to say, pwede pa siyang tumakbo sa 2028. Di ba? So nakikita ko mga kaibigan na yan po ang dahilan kung bakit itong si Duterte ay ganyan po ang payo kay Sara. Diba? So sa akala ng ibang tao talagang totoo na ayaw na papasukin sa politika, na ayaw na niya na maging politiko si Sara, pero in short mga kaibigan, no, kung titingnan natin ay meron itong hidden agenda kasi nga natatakot lang si Duterte na mapa-impeach si Sara. Ba? So mga kaibigan, ito pa, topic natin. Ano ba itong mga tao na to? Itong mga DD sheets na to? Grabe mga guys, tinan mo. Ito mga ganito, paulit-ulit yan, synchronize sila, synchronize sila mga kaibigan, puro ganyan ang kanilang post. Puro ganyan ang post nila, no? Mga kaibigan. Pero kung, ay nako, mga bugok talaga itong mga DD sheets na to. Mahirap, alam niyo mga guys, mahirap kasi mahirap mag-debunk, no? Nakakapagod minsan mag-debunk doon sa mga tao na bugok. Na kahit naman anong gawin natin, kahit gaano katama, gaano kagaling ang ating pagdidebunk, kung ang mind nila ay sarado, kandado, at nakafix na sila sa gusto nilang paniniwalaan, wala pa rin mangyayari sa pagdidebunk natin. Pero ang kagandahan lang nun, meron pang ibang mga tao, mga kaibigan, na open pa rin ang utak, na hindi pa sarado ang utak. So yun na lang ang pwede nating isave. Pero yung mga DD sheets, mga hardcore na mga DD sheets, wala na yan. Wala na yan guys. Kahit anong sabihin mo dyan, wala na yan. Talagang fix na ang utak nila. Virgie Alberto, hello po ma'am. Hello din po sa inyo. Tess Faraon, good PM, Admin Rich. Good evening din po. No? Yan. So, nakafit na po talaga yan. So, guys, pag-usapan lang natin ito. No? Trending kasi ngayon sa social media. Ito. Si Mary Grace Piatos. Yan, Mary Grace Piatos. Sino ba ang nakakilala kay Mary Grace Piatos, mga kaibigan? Mary Grace Piatos. Oo nga, parang Piatos nga. So dito mga kaibigan, dito sa naipresenta ng mga acknowledgement receipt ng Office of the Vice President, marami doon mga kaibigan na talaga namang kahina-hinala ang mga pangalan. At marami doon sa mga resibo, mga acknowledgement receipt na nandoon, mga kaibigan, na prenesenta ng mga empleyado ni Sara ay yung iba, puro signatures, ni walang pangalan kung sino at talagang signature lang. At marami mga kaibigan, may mga clerical error, 150 clerical error di umano, at meron din mga kaibigan na mali-mali ang petsa. At meron pa lumabas mga kaibigan na sumobra-sobra yung mga pera na inilagay nila. Guys, ayon doon sa investigasyon ng good governance mga kaibigan, ayon sa kanilang pag-iimbestiga, nakita doon na dahil sa sobrang karanta ng mga empleyado ni Inday Lustay, ay talagang siguro sa pagmamadali nila na makapag-comply, ay marami sa kanila nag-imbento na kahit yung mga pangalan, mga kaibigan, ay inimbento at hindi mo malaman kung yung tao ba na yun ay talagang existing. Diba? Katulad na lang ito, si Mary Grace Piatos. Ay nako, kasi mga kaibigan, pag nagsisinungaling ka talaga, mahirap di ba? Mahirap mo kasi magsinungaling. Talagang kahit anong gawin mo, pag nagsinungaling ka, malalaman at malalaman talaga yan, di ba?
At yan nga po ang problema ni Inday Lustay. Kasi paano nga naman siya makakapagsabi ng totoo? Paano nga ba naman siya makakapag-present ng mga dokumento na tama kung wala naman talagang kinapuntahan yung pera? Kung yung pera ay talagang idiniretso lang talaga sa kanilang mga bulsa at wala naman talagang pinaggamitan. Paano ka naman magpe-present ng mga dokumento, ng mga legit na mga acknowledgement receipt na dito mo nilagay ang pera, kung wala naman talaga? Na alam mo naman talaga na ang pera ay dumiretso lang sa mga tao doon sa kanilang mga bulsa. Diba kita niyo nga mga kaibigan? Napag-alaman na si Inday Lustay ay namimigay ng mga envelopes. Hindi lang isa, ilan yung umamin doon sa hearing? 4. Pero, guys, 4 lang ba kaya? 4 lang ba kaya ang binibigyan ni Inday Lustay ng sobre? At take note, hindi lang isang beses. For 9 months. 9 months, mga kaibigan, na binibigyan ng sobre. At ang lamang pera, hindi basta-basta, limpak-limpak. So, paano yan? Paano yan, guys? Kung ikaw namimigay ka nga ng limpak-limpak na pera, so ibig sabihin, barya lang sa'yo yun. Ibig sabihin, ikaw, mas malaki ang naibulsa mo. Ba? So, yan ang dapat sagutin ni Inday Lustay. Kaya mga kaibigan, hindi niya yan talaga kayang sagutin. Kaya kahit anong mangyari, hindi niya talaga yan sasagutin. Dahil hindi niya kayang sagutin. Kaya ano na lang ang ginawa ni Inday Lustay? Pinaalis ang kanyang chief of staff. Nasa ibang bansa na. Tumakas. Guys, sino kaya ang bumili ng ticket? Sino kaya ang nagpo-provide sa kanyang chief of staff ng pera para magpunta sa ibang bansa? Hanggang kailan siya makakatakas? Kasi nasa ano na yan nasa watchlist na yan watchlist tuloy. Nasa listahan na yan ng immigration 'di ba? Na itong mga ito talagang inoobserbahan at tinitingnan na kung sino yung mga lalabas ng bansa, sino yung papasok ng bansa. Diba? At babantayan na yan. Yung chief of staff niya, yung si Lopez, babantayan na yan. Once na bumalik ng bansa yan, mga kaibigan, ititimbre na yan sa House of the Representative. At talagang, doon na yan, mga kaibigan. Siguro, doon na yan lalagay muna sa House of the Representative. Doon muna siya mananatili hanggat merong hearing. Diba? Hanggang kailan siya makakapagtago? At marami pa. Remember guys, meron ding yung lalaki naman na chubby. Anong sabi nung lalaki ng chubby na taga-Tagig, official din siya ng DepEd? Anong sabi? Natuwa daw siya. Pagpasok daw ni Sara sa DepEd, natuwa daw siya. Ang akala daw niya, babawasan daw ang korupsyon sa DepEd. Kasi guys, take note panahon ni Duterte, grabe ang korupsyon ng DepEd. Sobrang dami ng korupsyon sa DepEd. Panahon ng tatay ni Sara, si Duterte. Diba? Nandun yung mga laptop na mga overpriced na dapat pati yung mga bata, di ba? Kasama sila doon. Pero hindi na nabigyan ng mga bata dahil nga overpriced ang laptop, tapos low spec pa, overpriced na, low spec pa siya. So hindi mo ma-maximize yung paggamit kasi nga low spec, di ba? So tapos kulang na. Hindi na na-provide yung mga estudyante, mga bata, wala na. Pili na lang yung mga binibigyan, yung mga pinapahiram. Kasi nga, kulang na yung laptop dahil overpriced. So, sa panahon niya ni Duterte. So, akala itong DepEd na taga-Pasig, na opisyal, akala niya, pagpasok ni Sara, maayos.
Akala niya pagpasok ni Sarah, mababawasan. Yan ang sabi niya. Ilalo daw palang lumala. At sa panahon pa ni Sarah, kapag nagsumbong ka, kapag nag-whistleblower ka, sinumbong mo ang katiwalian, ikaw ang kakasuhan. Yun daw ang naranasan niya eh. Dahil sa kanyang pagsusumbong, siya ay kinasuhan. Binaliktad siya. Malala niyo yung si Mercado, Yusek Mercado. Di ba nagsalita siya sa Quadcom na binigyan siya ni Sarah ng envelope, 6 na envelope. Ang laman, magkano yun? 50,000? 50,000? 50 nga ba yun o 60? Mga ganyan na 50 to 60,000. Di ba? Nagsalita siya. Hindi pa niya pinapakita ang envelope nun ha. Hindi pa niya pinapakita. Wala siyang pinapakita ang envelope. Tinanong siya kung nasa ng envelope. Sabi niya, naiwan niya sa bahay. Yung pala, nasa bag niya. Tapos si Sarah, nag-press con. At anong sinabi niya? Siniraan. Siniraan niya ngayon si Mercado. Yung babae, yung matanda, siniraan niya. Ang sabi niya, ay kaya lang daw nagsasalita ng ganyan dahil daw napatalsik daw sa pwesto, may ginawa daw yung nakatiwalian, kaya daw tinanggal daw ni Sarah, tinanggal daw dahil may katiwalian. Di ba? At dininay ni Inday Lustay. Hindi daw niya ginawa, hindi daw siya nagbigay ng pera, wala daw siyang envelope na binigay. Di ba? Nag-deny si Inday Lustay. Ngayon, si Congressman Asidre, may pinasa sa kanya sa cellphone. Pinasa ngayon sa kanya ng isa niyang kaibigan yung press con ni Inday Lustay, na kung saan inaatake ni Inday Lustay si Mercado. At sinabi ni Inday Lustay sa press na si Mercado daw ay disgruntled employee at si Mercado daw ay may ginawa daw na mga katiwalian kaya daw tinanggal. Binaliktad na niya, di ba? Binaliktad niya. Siniraan niya ngayon si Mercado. Nalaman ngayon ni Yusek Mercado, anong ginawa niya? Sabi niya, Mr. Chair, hindi ko sana gagawin to, kaya lang, inaano ako ng Vice Presidente. Ano lang naman ako, simpleng empleyado. So, ang ginawa ni Yusek Mercado, kinuha niya ngayon ang mga envelope sa kanyang bag at pinakita niya mismo ang mga envelope. At doon sa envelope, may nakalagay nga na amount. 'Di ba? At sabi niya, yung envelope na yon, dahil nagdududa siya kung bakit siya binibigyan noon, dahil matagal na nga niya sa katungkulan, at never pa siya na nakatanggap ng ganon, at never pa siya naka-experience ng ganon. So, ang ginawa niya, mga kaibigan, hindi niya binuksan. Diba? Hindi niya binuksan. At nagtanong daw siya sa isang kaibigan, ano ba ang pwede kong gawin? Kasi ayaw nga niyang buksan eh. At parang nakokonsensya siya. Ano to? Kasi iniisip niya bribery. No? So, sabi ng kaibigan niya, wag mo nang isoli yan. I-donate mo na lang sa isang NGO. So, ang ginawa ni Mercado, pumunta siya sa NGO at dinonate niya doon at sa harap mismo ng mga tao na kung saan dinodonate niya yung pera na yun, sa harap ng mga tao, binuksan niya ang sobre, isa-isa, 9 na sobre, at yun, ibinigay niya doon sa NGO. At binigyan siya ng NGO ng resibo. Katibayan na dinonate niya yung pera. Kaya meron siyang ebidensya na totoo ang sinasabi niya. So ngayon, walang masabi si Inday Lustay tungkol doon. Kasi ayan kitang-kita lalo na ngayon. 4 yung nag-testify na naka-receive sila ng envelope kay Inday Lustay. Ba? Mga kaibigan, kapag tinanong mo pa lahat yung mga DepEd official na yan, pag tinanong mo pa yan sa Office of the President, Vice President, Office of the Vice President, pag tinanong mo pa lahat ng mga yan, mga kaibigan, kung sino-sino ang mga nabigyan dyan. Guys, malalaman natin na hindi lang sa Office of the Vice President namimigay, kundi maging sa Office ng DepEd nung siya pa ang Secretary.
Kasi yung kay Mercado, sa ano yun, sa DepEd yun eh. No? Sa DepEd yun, di ba? Tapos yung nag-testify sa House of the Representatives, sa DepEd din yun, di ba? Nag-testify siya na nakatanggap siya ng envelope. Pero, kapag tinanong mo ang mga empleyado ng Office of the Vice President, natitiyak ko, mga kaibigan, na marami din dyan ang tumatanggap ng envelope. Oh. Ang tanong natin, mga kaibigan, bakit ka very generous na mamigay ng pera? Bakit napaka-generous mo mamigay ng envelope na naglalaman ng 50,000, 60,000? Pera mo ba yan? Pera yan ng taong bayan. Hindi mo pera yan. Hindi sa'yo yan. Pera ng taong bayan yan. Guys, medyo parang andun pa nga yung parang pinagtatanggol pa, no? Yung si Inday Lustay. Na ang sabi naman daw, pera daw yung sariling pera daw yun ng Vice Presidente. Oh guys, eto naman ang katanungan ko. Wow talaga, sariling pera ng Vice Presidente? Ilang tao sa DepEd ang binigyan mo ng envelope na naglalaman ng 50 to 60,000 for 9 months? 9 months, ha? 9 consecutive months. Namigay ka ng 50 to 60,000. Magkano ang sweldo ng Vice Presidente? Paano ka makakapamigay sa napakaraming mga tao dyan sa DepEd ng napakalaking halaga? Magkano lang ba sweldo mo? Kaya mga kaibigan, hindi ako naniniwala doon sa sinasabi na galing daw sa pera mismo daw ni Inday Lustay. Magkano lang ang sweldo ng Vice Presidente? Guys, kung titingnan natin dati bang mayaman si Sara? Hindi naman, di ba? Hindi naman siya dating mayaman. Kailan lang naman lumago ang kanyang asset? Nung nag-mayor siya, doon lang lumago ang kanyang asset. Milyon-milyon nung nag-mayor siya. Kasi ang laki ng confidential funds. Biruin mo mga kaibigan, siya ang may pinakamalaking confidential funds sa lahat ng mga LGUs. Kaya nga sabi ko parang yung issue ng mga halimbawa mga terorista daw, may mga NPA daw, kailangan daw malaman kung sino yung mga nagre-recruit, yung mga issue nila ng mga insurgency. Parang lumalabas na ginagamit na lang nila para magkaroon sila ng confidential funds at para makapag-nakaw. Kasi biruin mo mga guys since panahon ni Duterte, ang laki ng confidential funds. Hanggang yung kay Sara Duterte, ang laki ng confidential funds. Bakit hindi nyo naubos ang mga yan? Tapos sasabihin pa nila, successful ang NTF-ELCAC. Marami ng mga barangay ang insurgency free. Talaga? Insurgency free na ang mga barangay? Bakit ang laki pa rin ng confidential funds niyo kung insurgency free na ang mga barangay? So, ano ang gamit ng mga confidential funds niyo? Di ba dapat, habang tumatagal kayo sa pwesto, di ba dapat lalong lumiliit ang confidential funds nyo? Kasi nga, marami ng mga barangay ang hindi na kakailanganin ng confidential funds dahil wala nang mga NPA, di ba? Wala nang mga terorista. Pero bakit lalong tumatagal si Inday Lustay, lalong lumalaki ang confidential funds sa Davao? So parang nakikita natin na, ano ba yan? Walang improvements? Di ba dapat kung totoo yung sinasabi nila na wala na daw mga NPA, dapat kumukonti ang confidential funds. Pero bakit lumalaki at lumalaki pa rin? Kasi nga, pinagkakitaan nila yun.
pinagkakakitaan nila ang confidential funds. Sino ang kawawa? Walang iba kundi ang mamamayang Pilipino. Diba? Tayo ang kawawa. Kaya yung mga DD sheets dyan, sa mga DD sheets, wala na tayong dyan eh. Wala na tayong, kumbaga, hindi na natin mababago yan kasi nasanay sila sa kulto. No? Ang kulto kasi, fix ng utak na mga yan eh. Kung ano yung itinanim sa kanila, yan na yan. Wala na silang tatanggaping magandang reasoning. Wala na, as in wala. Kung ano yung nalaman nila, pag-aralan nila, sinabi sa kanila, yun lang. As in, wala na silang tatanggaping magandang mga ideas, mga reasoning, or whatsoever. No? Kulto nga eh, kulto. No? Obvious yung ginawa niya sa AFP tungkol sa Youth Summit. 16 million, kumuha lang certification sa AFP. Pero wala naman binigay na pera. O yan pa. Yan pa ha, kita mo ha, mga guys ha. Di ba yung unang hearing ng DepEd? Anong sabi? Nagkaroon daw ng Youth Summit at nagamit daw yung confidential funds. Youth Summit daw. Ha? Sa daw to? Sa Armed Forces of the Philippines. Eh guys, nung pangalawang hearing, hindi yung nakaraan yung nakaraan. Hindi yung bago yung nakaraan ng na-hearing. Guys, umami ng AFP. Anong sabi ng AFP? Hindi sila naka-receive ng pera or ng any budget galing from the Vice President or galing from DepEd or galing sa Office of the Vice President. Wala silang natanggap. At ang sabi nila, yung kanilang activities ay ginagawa daw nila yun yearly. Yearly nila ginagawa yun dahil yun ay programa ng Armed Forces of the Philippines at hindi ng DepEd. At anong sabi? Never silang naka-receive sa Office of the Vice President or kay Sara Duterte as DepEd Secretary. Never silang naka-receive. So, pahiya doon. Guys, ang laking kahihiyan yun. Kasi doon pa lang ikitang-kita ang kasinungalingan ni Sara Duterte. Bakit sinabi nila na naubos daw yung 12 million naubos daw dahil daw sa Youth Summit? Tapos malaman na lang natin na humingi lang pala sila ng certification sa AFP para maipakita nila, maisubmit nila sa COA na meron silang na-accomplish. Although, wala naman talaga silang na-accomplish. At wala naman silang binigay na pera sa AFP. So obviously, mga kaibigan, nasaan napunta ang 12 million? Diba? So, kahiya-hiya doon si Sara Duterte. Kahiya-hiya kasi kitang-kita yung kasinungalingan. Saan dinala ni Sara ang 12 million? Kakahiya yun, mga kaibigan. Ang mga anak niya maliliit pa. Guys, maliliit pang anak niya. Nag-aaral. Guys, sa tingin niyo ba sa ngayon hindi binubuli ang mga anak niya? Sa tingin ko sa ngayon yung mga anak niya binubuli ng mga classmate. At sa tingin ko ngayon yung mga anak niya, umiiyak yan. Yung mga anak ni Sara ngayon, nagtatanong, ano ba? Ano ba mama yung totoo? Bakit ganito? Kaya nga mga kaibigan, kung ako kay Sara, ang gagawin ko, pupunta ako ng House of the Representative. Pupunta ako sa mga patawag. At talagang kung wala ka talagang kasalanan, kung alam mo talaga kung saan mo dinala ang pera, ipagtanggol mo ang sarili mo. Ikaso nga hindi nga niya magawa. Bakit ka kasi, hindi naman niya kasi nagastos ang pera ng nasa maayos. Yun ang katotohanan. Nawawala saan napunta ang 12 million. Tapos meron pang 16 million safe house. 16 million safe house. Ang sabi nga nung isang kongresista, para ka nang bumili ng bahay. Diba? Sabi nung isa, patunayan mo, wag puro dada. Mag-file ka ng kaso. Hello? Bakit hindi nyo sabihin yan kay Saramaw? Sa idolo nyo. Dahil yung idolo nyo,
pinapapunta siya sa House of the Representative para magsabi kung ano ang nangyari sa 16 million na safe house na rental. Bakit ganun kamahal?